Kung mahilig kang uminom ng alak, marahil ay pamilyar ka na sa alak na Heineken. Isa itong international premium beer at madalas makita sa mga convenience at grocery stores dito sa ating bansa. Pero alam mo bang minsan nang nakidnap ang CEO ng Heineken International Company na si Freddie Heineken? Ikinulong sa loob ng 21 days at hiningan ng $18 million ransom money kapalit ng kanyang buhay at ng kanyang driver. Makinig ka, brainy people, at ating tatalakayin kung paanong ang may-ari ng kumpanya ng isang napakasarap na alak ay meron palang madilim na karanasan sa nakaraan. Si Freddie Heineken ay ipinanganak noong November 4, 1923. Isa siyang Dutch businessman sa kumpanyang Heineken International na binuo ng kanyang lolo na si Gerard Adrian Heineken sa Amsterdam. Nagsilbi si Freddie bilang chairman of the boards of directors at CEO ng kanilang kumpanya mula 1971 hanggang 1989. Nang magretiro bilang chairman at bilang CEO, ay nanatili pa rin siyang parte ng kanilang board of directors at chairman ng supervisory board. Noong mga panahong ito, itinuturing na si Freddie Heineken bilang isa sa mga pinakamayamang tao sa Netherlands, kung saan ang net worth niya ay $5.3 billion. Kaya hindi nakapagtataka, brainy people, na mainit si Freddie sa mata ng mga masasamang loob. Noong November 9, 1983, noong CEO pa lamang siya, bandang 7:00 ng gabi, nang tambangan ng mga armadong lalaki si Freddie at ang driver niyang si Doderer sa harap mismo ng kumpanya ng Heineken Brewery. Noong oras na iyon, naglalakad na si Freddie papunta sa kanyang kotse habang nasa loob naman ng sasakyan si Doderer. Nang biglang sumulpot ang tatlong lalaking nakabonete at may hawak na baril. Mabilis na napahinto si Freddie nang tutukan siya ng mga ito ng baril. Si Doderer naman ay agad na alerto sa nangyari. Mabilis siyang kumilos para sana saklolohan ang kanyang amo, pero hinampas siya ng baril sa ulo ng isang kidnapper kaya agad siyang nawalan ng malay. Pagkatapos nun ay mabilis na isinakay ng mga kidnappers ang dalawa sa kanilang runaway truck. Piniringan din ng mga suspect sina Freddie at Doderer nang sa gayon ay hindi nila masundan kung saan sila idadala. Isang taxi driver ang nakakita sa insidente. Kinilala ang driver na si Fred Woods na 32 anyos. Nakita niya kung paano tinutukan ng baril sina Freddie at Doderer at isinakay sa orange na truck. Mabilis na tumawag sa pulis si Fred para i-report ang pangyayari. Dahil dito, pinakiusapan siya ng pulis kung maaaring sundan niya ang nasabing runaway truck ng mga kidnappers habang naghahanda ang isang squad car ng mga pulis na re-responde. Walang pag-aalinlangan si Fred. Mabilis siyang pumayag kahit na lulan niya ang isang pasahero ng oras na iyon. Agad niyang sinundan ang nasabing truck hanggang nakita niya itong huminto sa isang lugar kung saan inilipat ng mga kidnappers ang mabiktima sa isang naghihintay na sasakyan o waiting vehicle. Sa kasamaang palad, napansin ng mga kidnappers si Fred. Binantahan nilang babarilin nila ito kung patuloy pa rin siyang susunod sa kanila. Wala nang nagawa ang lalaki kundi umalis. Samantala, ang mga kidnappers na sina Corvan Hout, Willem Hollider, Franz Major, John Bolyard at Martin Aircamps ay masayang-masaya dahil nagtagumpay ang plano nila. Alam kong nasasabik na kayong malaman kung ano ang kasunod na nangyari kina Freddie at Doderer, brainy people. Pero bago ako magpatuloy, ay hihingi lang po ako ng isang simpleng pabor galing sa inyo. Baka naman pwede mong pindutin ang subscribe button sa aking channel. Malaking tulong po ito para sa mga nagsisimula pa lang na content creator gaya ko. At pagkatapos itong video, ay i-comment mo na rin ang iyong opinion tungkol sa kwento o kaya ay suggestion. Nang sa gayon ay mas marami pang viewers ang makakakita nitong aking video. Sana brainy people, ay pagbigyan niyo ako sa aking kahilingan. Maraming salamat po!
Dinala ng mga kidnappers sina Freddy at Dollar sa isang metal hut na parte ng wood manufacturing company ni John Bolyard. Ang metal hut na ito ay matatagpuan sa western na parte ng Amsterdam Harbor area. Madilim at soundproof ang lugar kung saan ikinulong ang mga biktima. Ang hindi alam ni na Freddy at Dodder ay 2 taon nang pinagplanuhan ng mga suspect ang pagdukot kay Freddy. Subalit nahihirapan silang makahanap ng tiyempo para maisagawa ang plano. Kaya naman na habang naghihintay sila ng perfect opportunity para madukot si Freddy, ay inihanda muna nila ang lugar kung saan ito ikukulong. Ang lugar ay gawa sa purong metal. Ginawa ding double wall ang mga dingding nito para maging epektibo ang soundproof installation. Pagkatapos ay ginawang hidden door ang mga pinto upang walang ibang taong makakapansin dito. Ayon kay Freddy, kung sakali umanong nagkasunog ng mga oras na nakakulong pa sila, ay siguradong hindi sila maililigtas dahil walang mag-aakala na may mga nakatagong kulungan doon. Iginapos si Freddy sa isang kwarto. Ikinadena ang kanyang kaliwang kamay sa pader upang masigurado na hindi siya makakatakas. Malamig ang lugar kung saan siya inilagay at bahagya ding basa ang sahig nito. Malayong malayo sa nakasanayang marangyang buhay ni Freddy. Pero wala siyang choice kundi ang magtiis. Araw-araw, binibisita siya ng lalaking may takip sa mukha upang bigyan siya ng pagkain. 4 na piraso ng sandwich ang kanyang agahan at kaunting ulam at kanin para sa kanyang panggabihan. Walang choice si Freddy kundi pagtiisan lahat ng iyon. May pagkakataon din na dinadalahan siya ng lalaki ng kalahating timba ng tubig na siyang ginagamit ni Freddy para linisan ang kanyang sarili. Ginagamit niya rin ang basag na plastik na tinidor na binigay sa kanya upang suklayan ang kanyang buhok. Samantala, si Dodderer naman ay ganun din ang sitwasyon. Madilim din ang kanyang kulungan at naiilawan lang tuwing binibigyan siya ng pagkain. Nang mga oras na iyon ay madalas nang kausapin ni Dodderer ang sarili at sinasabing hindi siya dapat sumuko at kailangan niyang manatiling buhay dahil may pamilya siyang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Labis din siyang nag-aalala ng mga oras na iyon kung ano na ang sitwasyon ng kanyang amo na si Freddy. Maraming taon na siyang nagsilbi bilang driver ni Freddy, kaya hindi maiwasan ni Dodderer na mag-alala para dito. Bahagya lang na panatag ang kanyang loob. Nang pagkalipas ng 4 na araw na pagkakakulong, ay sinabi sa kanya ng lalaki na nakakulong si Freddy sa katabing kwarto ng kanyang kulungan. Ganon din si Freddy. Noon niya lang din nalaman na kasama pala si Dodderer sa dinukot at kasalukuyang nakakulong sa katabing kwarto niya. Samantala, labis nang nag-aalala ang pamilya ng 2 biktima ng mga oras na iyon. Nakipag-ugnayan na sila sa mga pulisya at sa media upang mabilis na matunton ang kinalalagyan ng dalawa, subalit wala silang malinaw na lead na nakukuha. Hanggang sa isang araw, sa unang pagkakataon, ay nakatanggap ang mga pulis sa The Hague ng sulat galing sa mga kidnappers. Ayon kay Robert Elfrink na tumatayo bilang spokesman ng Heineken Brewery, nagdedemand umano ang mga kidnappers na tigilan na ng Heineken family ang pakikipag-usap sa media. Nagbanta din ang mga kidnappers na papatayin nila ang dalawa kung itutuloy pa rin ng mga pulis ang kanilang search and rescue operations para kay Freddy at Dodderer. Agad na naalarma ang kapulisan at Heineken family dahil dito. Kaya naman agad silang nangako na wala na silang impormasyon na ibabahagi sa media at maghihintay na lamang sa susunod na sulat o tawag na ipapadala ng mga sospek. Lumipas pa ang maraming araw. Walang natanggap ang Heineken family na impormasyon galing sa mga kidnappers. Wala nang mapaglagyan ang pag-aalala ng mayamang pamilya ng mga oras na iyon. Hanggang sa isang araw, nakatanggap sila ng tawag galing sa mga kidnappers na nagsasabing kailangan nilang magbayad ng $18 million ransom money kapalit ng buhay ni Freddy at Dodderer.
Nabigla ang pamilya Heineken dahil hindi nila inakalang ganun kalaki ang perang hihingin sa kanila. Naitala ang ransom money na iyon bilang isa sa mga pinakamahal na ransom money na naitala sa history ng Netherlands. Subalit agad din na pumayag ang Heineken family. Kung iyon ang kailangan nilang bayaran kapalit ng buhay ni na Freddie at Dodderer, ay handa silang ibigay iyon. Labis na nasiyahan ng mga kidnappers nang pumayag ang pamilya. Kaya agad na silang nagbigay ng instruction kung paano i-deliver sa kanila ang ransom money. Konting oras na lang ay mapapasakamay na nila ang perang inaasam nila. Kaya kailangan nilang maging mautak sa pagkuha ng ransom money. Sinabi ng mga kidnappers sa pamilya ng Heineken na ang ransom money ay dapat ibigay sa maliliit na denominasyon ng salapi mula sa iba't ibang uri ng pera at halaga upang pahirapan ang mga otoridad na matunton at masubaybayan ang kanilang bayad. Ibig sabihin, kailangan ang ransom money ay merong tig 20, tig 100, 500 at 1,000. Meron ding dapat dolyar at peso. Bukod pa dyan, hindi lang sa iisang lugar dapat ilalagay ang pera. Isinakay ang ransom money sa iisang sasakyan, pagkatapos ay ilang beses ulit itong inilipat sa iba pang sasakyan na nakaabang dito. Pagkatapos nito ay idinaan ng mga kidnappers ang mga sasakyan sa maraming checkpoint at iba't ibang lokasyon upang mas lalong lituhin at patagalin ang surveillance sa kanila ng mga pulis. Sa huli, inihulog nila ang ransom money sa isang overpass na may drainage system kung saan may isa pang panibagong sasakyan ang nakaabang dito. Sa dami ng lugar at sasakyan na pinaglipatan sa pera ay hindi na nasundan ng mga pulis kung saan dinala ito, brainy people. Idagdag mo pa ang technical problems sa mga night vision surveillance camera na ginamit ng mga otoridad. Pero sa kabila ng pagbabayad ng ransom money ay may hiwalay na mga team na nagsagawa ng surveillance at intelligence work upang tukuyin ang posibleng pinagtaguan kina Freddie at Dodderer. May posibilidad kasi, brainy people, na hindi pa rin sasabihin ng mga suspect kung nasaan ang dalawa kahit pa nakuha na nila ang pera na gusto nila. Mabuti na lamang sa kanilang surveillance at intelligence work ay naitala ng pulisya ang isang warehouse sa Westport Harbor area ng Amsterdam na katakatakang nagkaroon ng pagbabago sa structure, limitado ang galaw ng mga tao at hindi nagagamit ang mga facility ng building para sa negosyo. Ang gusaling ito ay pag-aari ni John Bolyard na isa sa mga kidnappers ni Freddie at Dodderer. Hindi agad sinalakay ng otoridad ang lugar upang maiwasan ang panganib sa buhay ng mga biktima. Nang makumpirma ng pulisya na tapos na ang ransom transaction at wala ng aktibong banta mula sa mga dumukot, ay saka nila isinagawa ang raid. Noong November 30, 1983, pagkatapos ng 21 araw ng pagkakabilanggo sa madilim, basa at malamig na selda, ay natagpuan sina Freddie at Dodderer na buhay na nakagapos sa magkahiwalay na soundproof cells. Umiyak umano si Dodderer nang ma-realize niyang sa halip na nakamaskarang lalaki ay mga pulis ang pumasok sa kanyang selda ng mga oras na yon. Samantala, si Freddie naman na ilang araw nang inuubo ng mga oras na yon ay labis ding nasiyahan, lalo na nang makarinig ng Dutch language, lalo pa at pawang foreign language ang lengguwahe ng mga kidnappers nila. Mabilis na naiuwi ang dalawa at ipinatingin sa mga doktor at espesyalista, lalo ang tungkol sa trauma na dinanas nila. Tumanggi din silang magbigay ng statement sa media ng mga oras na iyon. Matapos mailigtas sina Freddie at Dodderer ay agad na inilipat ng pulisya ng Netherlands ang focus ng operasyon mula sa rescue patungo sa pagkilala, pagtunton at pag-aresto sa mga responsable sa pagdukot. Ang pagkakahuli sa mga salarin ay hindi naganap sa iisang operasyon, kundi sa sunod-sunod na investigasyon at international cooperation na tumagal ng ilang buwan at sa ilang kaso, taon.
Pagkatapos ng raid sa warehouse sa Westport area ng Amsterdam, sinuri ng pulisya ang buong lugar. At base sa mga ebidensyang nakalap, natukoy ang logistical network ng mga dumukot, kabilang ang mga sasakyang ginamit, mga lugar na dinaanan at mga taong posibleng sangkot. At dito na natukoy na ang mga kidnappers ay sina Corvan Hott, Willem Holleder, Franz Major, John Bolyard at Martin Erkams. Nalaman din na matagumpay na nakatakas ang mga sospek pagkatapos makuha ang ransom money. Sina Corvan at Willem ay tumakas papuntang France. Dahil dito, humingi ng tulong ang mga otoridad ng Netherlands sa mga international law enforcement agencies. At sa tulong nga at koordinasyon ng pulisya ng France, sila ay naaresto noong unang bahagi ng 1984. Samantala, si Franz Major ay matagal munang nagtago. Una sa Netherlands, pagkatapos ay sa ibang bansa. Pagkalipas ng ilang taon, siya ay nahuli sa Paraguay at kalaunan ay na-extradite pabalik sa Netherlands upang humarap sa kaso. Ganon din ang nangyari kay John Bolyard at Martin Erkams. Batay sa ebidensya at testimonya, ang mga sospek ay nahatulan at sinentensyahan ng pagkakakulong sa loob ng mahabang panahon. Kasabay din ng paghuli sa mga sospek ay nagsagawa rin ang pulisya ng operasyon upang mabawi ang ransom money. Ang ilang bahagi ng pera ay natagpuang nakabaon o itinago sa iba't ibang lugar, pero hindi na kailanman nabawi ang buong ransom money. Sa dulo ng kwentong ito, Brainy People, ay isang bagay lang ang malinaw. Hindi porket mayaman ng isang tao, maganda at ligtas na agad ang buhay nila. Minsan nga, mas nagiging target pa sila ng panganib. Ang nangyari kay Freddie Heineken at Doderer ay patunay na kahit gaano kalaki ang pera mo, hindi ka exempted sa karahasan ng mundo. At syempre, malinaw din ang aral dito. Mali ang kidnapping. Walang valid reason, walang pero, at walang sitwasyon na pwedeng mag-justify sa pagkuha ng kalayaan ng ibang tao. Hindi nito ginagawang tama ang mali, at lalo lang nitong sinisira ang buhay ng lahat ng mga taong involved. Sa huli, hindi lang ito kwento ng yaman o ransom, Brainy People. Isa itong paalala na hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat tao. At sa mundong hindi laging ligtas, ang respeto sa buhay at kalayaan ng kapwa ang dapat laging manaig. At dyan na nagtatapos ang ating kwentuhan, Brainy People. Hiling ko na sana ay nag-enjoy at may natutunan kayo sa mga impormasyong aking ibinahagi ngayong araw. Pero bago ako tuluyang magpaalam, ay hiling ko na sana ay napindot mo na ang subscribe button sa aking channel. Pakidamay mo na rin ang like button upang mas marami pang mga tao ang makakakita ng aking content. At syempre, mag-comment ka na rin dahil gusto kong marinig ang opinion mo tungkol sa nangyari kay Freddie at Doderer. Malaking tulong ang mga ito, Brainy People, para sa mga nagsisimula pa lang ng content creator gaya ko. Sana po, Brainy People, ay tulungan ninyo ako. Maraming salamat po!